pagdating sa kanya. Parang tanga siyang pinagagalitan ang sarili. May kumatok sa pintuan ng kwarto. Tumayo si Tom at pinagbuksan kung sino man ang nasa labas. Napatuwid siyang tumayo na makita ron sa Chantal. May dala tong isang box na may laman na pagkain. Naisip ko kasi na wala ka pang lunch, so dinalhan kita ng pizza. Ani Shane. Napakurap-kurap si Tom. Thank you. Akmang kukunin niyang hawak itong tray nang pumasok to sa loob ng kanyang kwarto. Chantal, what are you doing? Hindi ka pwede dito? Nilapag ni Chantal ang dala niyang nightstand. Lumapit siya sa kama at tumiga doon. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Can I sleep here, kuya? Please, idlip lang. No. Walang pagdadalawang isip na tanggi ni Tom. Lumabas ka na. Mando niya. Chantal acted like she did not hurt her stepbrother. Her eyes were still closed as she comfortably laying her body in the bed. Wala siyang balak na sundin ng lalaki. Ngumiti pa siya na marinig niya ang buntong hininga nito na parang nahihirapan to sa kanya. Naramdaman niyang umalog ang kama. Palihim niyang tinignan ang dahilan dito. She smiled when she saw him sitting at the edge of the bed. Sinimulang kainin ni Tom ang dalang pizza ng dalaga. Lumingon siya sa likuran niya nang umalog ang kama at nakita niya nakaupo na sa Chantal. Binilik niya isang slice ng pizza sa box. Kuya, paggamit ng comfort room ha? Ani Chantal sabay baba sa kama at tumiretso na sa CR. Nakasunod lang naman ang palingin ni Tom sa kanya. Maya-maya lumabas na rin kaagad ito. Kuya, napansin ko lang, wala na ang mga things here. Pwede kitang samahan na mamili. Presenta niya habang bumalik sa kama. Di na kailangan. Di rin naman ako palaging nandito eh. I have my own house. Tom said. Bumalik siya sa pagkain ng pizza. Bigla, umupo si Chantal sa kama. Na marinig ang sinabi nga ni Tom. You're not staying here? Malungkot nitong tanong. Inubos si Tom ang hawak na pizza at saka humarap kay Chantal. Tumango siya. Pero palagi akong pupunta dito. Humiga ulit si Chantal. Tumango siya. That's good. For sure mamimiss kita kapag nawala ka naman, kuya. You know, I feel safe now because you're here na. Pakiramdam ko may protector na ako dahil nandito ka na. Since I was kidnapped, araw-araw na ako nakakaramdam ng takot. Kahit pa may bodyguard ako kapag lumalabas or dito. Tom felt sorry for Chantal. Siyang dahilan kung ba't nakakaranas ng ganito ang dalaga. Kung kaya lang niyang ibalik ang nakaraan, hindi niya yan gagawin. He held her hand. He wants to talk but there is no words came out from his mouth. Tom don't know how to comfort her knowing that he's the reason why she feel fear every day. Umupo ulit si Chantal sa hinigaan. Kuya, don't leave me. I need a protector. I need you, kuya. This time, finally, Tom talked. But I kissed you. I called you baby. Hindi ka pa rin ba takot sa akin? Seryosong tanong ni Tom. Nope. Yung kiss na yun para sa akin, kiss lang yun ng kuya. And when you call me baby, pakiramdam ko, little sister mo talaga ako. Tumawa si Tom sa narinig niya. Di niya inaasahan yon. Tumitig siya sa dalaga, inosente itong ngumiti sa kanya. Naglaho ang tawa niyang yon. He just intently stared at her. Chantal hugged him. Kuya, wag ka na lang umalis. Dito ka na lang sa tabi ko. I need you as my protector, she begged. Para naging statue si Tom habang nakayakap si Chantal sa kanya. Gusto rin niyang manatili sa tabi nito araw-araw, pero natatakot siya para dito. Sometimes his love for her is too strong to control. Ayaw niya makagawa pa siya ng pagsisisihan niya. Nanatiling nakayakap si Chantal sa kuya niya. Wala siyang balak bitawan to hanggat di nito sinasabi ang mga kataga na gusto niyang marinig. Hinalikan niya to sa pisngi. Mahina siyang napatawa nang maramdaman ang paninigas ng katawan nito. Hindi kita iiwan, anas ni Tom. Hold on, self. Hold on. Lalong humigpit ng yakap ni Chantal sa lalaki. Make a promise first. Promise. Tinaas pa ang isang kamay at maglahad ng promise sign. Tsaka lang siya binitawan ni Chantal. Pwede ka na bang lumabas? Maliligo lang ako. Chantal's mouth formed into an O as she heard Tom said. Dali siyang bumaba ng kama at walang sabi-sabi, lumabas ng kwarto. Nakakunot noo si Tom na nakasunod ang paningin sa dalaga. He was confused by her actions. Tumayo si Tom, inubad ang saplot. Nag-iinit ang katawan kahit aircon ang loob ng kwarto niya. Sa Chantal at ang mga pinagagagawa nito ang dahilan. Pumasok siya sa bathroom at lumusob sa nagragasang tubig mula sa shower. Chantal was sitting at the middle of her bed while watching in her phone. Napakagatlabi na lamang siya. Naglagay ng CCTV camera sa loob ng bathroom ni Tom at nakakonekto sa phone niya.
Napangawi siya habang pinapanood si Tom. His muscle, six-pack abs, and length makes her amazed. Baby, daling pinatay ni Chantal ang phone nang pumasok sa kwarto niyang kanyang ina. Umakto siyang normal sabay ngiti dito. Mom, may kailangan ka? Lumapit si Chantal at umupo sa gilid ng kama. No, baby. I just want to say na mag-iibang bansa kami ng tito mo. Celebration for our anniversary. Anunsyo nito. Okay, Mom. Kailan kayo aalis? Tanong ni Chantal. Tomorrow morning, sagot nito. Do you want to come with us? No, Mom. Enjoy kayo ni tito. Ni Chantal. Ngumiti si Charlene. Thank you. I love you, baby. Tumayo na to at lumabas ng kwarto. Na makalabas na ang ina ni Chantal, dali niyang binuksan ang phone niya. Napasimangot siya nang wala na si Tom sa bathroom. Tinatay niya ulit ang kanyang phone at marahas na nilapag sa kama. It is 8 in the evening. Someone is knocking at Tom's room. After he was taking a bath, he slept. Bumangon siya at pinagbuksan ng kumakatok. Magandang hapon, senyorito. Maghahaponan na daw kayo? Sabi ng katulong na siyang kumatok sa pintuan. Sige manang, baba na ako. Sagot ni Tom. Umalis din agad ang katulong sa harapan niya, wearing just a robe. Tom went down to the second floor and went straight to the dining area. Ito lang ang kasya sa kanya na naiwan niyang damit, kaya wala siyang pagpipilian. Pagdating niya ng dining table, nandun na ang mag-asawa at si Shane. Nagsimulang kumain ng mga to. Tinukulan niya ng tingin sa Chantal. Nakatingin din pala to sa kanya na mukhang natatawa sa suot niya. Tumikim si Ben. Napansin nito ang titigan ng dalawa. Nabaling ang pansin ng anak niya sa kanya. Seryoso niya itong umupo. Sumunod din naman ito. Iho, busy ka ba this coming 5 days? Tanong ni Charlene habang kumakain. Naglalagay si Tom ng pagkain sa plato nito. Hindi naman tita, bakit? Pwede mo bang samahan si Chantal dito? Please, hindi ako magsasaya sa out of the country namin kung alam kong nag-iisa lamang siya. I mean, may mga katulong na kasama pero iba pa rin pagkapamilyang kasama niya. Ni Charlene. Dumako ang palingin ni Tom kay Chantal na nasa kanang gilid niya. Kumindat na kinalunok niya ng hangin. Yes, tita. Tipid na sagot niya. Pinagtuunan niya ulit ng pansin ng pagkain. That's it. Thank you, nak, ha? Masiyang sabi ng ginang. Tinignan niya ito. Kumunot ang noo na malaman kung kaninong pa ang ito. Nilingon niya sa Chantal. Inosente itong ngumiti sa kanya. Nagising si Tom dahil sa silaw ng araw. Ginusot ang kanyang mga mata at agad na pabangon nang maramdaman ang presensya ng tao sa loob ng kwarto niya. Hinablot ang kortina at 5 baril na nakatago sa ilalim ng unan. Tinutok niya ito sa kanyang harapan. Kunot noong tinaas ni Chantal ang kamay niya habang nakatutok sa kanyang baril na hawak ni Tom. She was emotionless, standing in front of him, wearing a nightrobe. Her sexiness revealed. She don't even have bra. Binaba ni Tom ang baril. Binalik niya ito sa kinunan. Anong ginagawa mo dito? Paano kung nabaril kita, ha? Humakbang si Chantal. Di patay ako. Pagbibiro pa niya. Gumapang sa kama at tumiga sa gilid ng kuya niya. Pumasok pa sa kumot at pabiglang ididistansya ni Tom ang katawan niya dito. Nakakulot noo siyang titig na titig. Yumakap to sa kanya kaya't napatunan na lamang siya na bumaba ng kama. Ang kanyang pagnanasa para sa dalaga unti-unting nabubuo. Kuya, what's happening to you? Babangon ka na ba? Pinakalma ni Tom ang sarili. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam mali na basta-basta kang pumapasok dito tatabi sa akin? At ganyan pa ang suot mo? I'm a man. Then so what if you're a man? She frowned as if she did not understand what Tom means. I just want to cuddle. And umalis na sila. Mom did it to me every morning. Her voice sounds sad. Sinakmal niya ang leg ng dalaga. Di masyado mahigpit ang pagkakahawak niya pero alam niya, nasasaktan to dahil sa ngiwi nito. Nakapikit ang mata nito pero wala siyang pake. Galit siya dito dahil pakiramdam niya. Inaakit siya nito at pinapahirapan ang pagiging lalaki niya. It hurts! Para na kuryente si Tom, na nilayo ang kamay niya sa dalaga nang marinig niya ang katagang iyon. He remembered when he took her virginity. He would never forget those 3 words because those were the words he uttered as he claimed that precious thing of her. Inalamos niya ang kanyang palad habang di alam kung paano mag-a-apology sa dalaga. Ngumiti ng patago sa Chantal na makitang di mapakali ang kuya niya. Sa loob-loob niya nagdiwang siya dahil sa pinaggagawa niya dito. Chantal? Utal na bigkas ni Tom sa pangalan ng dalaga. I'm sorry. Hindi ko intensyong saktan ka.
It's okay kuya, alam kong di mo sinasadya. Tumayo siya sa kama at sinadyang mahulog dito. Ouch! My leg! Bahagyang umupo si Tom sa harap ng dalaga. Nagdadalawang isip hawakan ng makinis at maputing hita nito, pero sa huli walang pagpipilian kundi hawakan. Kailangan ng tulong niya. Alang-alala siya sa dalaga. Masakit ba? Do I need to take you to the doctor? Nakatutok ang paningin niya sa hita habang hinihilot-hilot niya ito. No, kuya. Meron akong gamot for that. Chantal seriously said. What is it? Your kiss, kuya. I like the way your lips touch mine. Tumayo lahat ng balahibo sa katawan ni Tom dahil sa bulong na yun ni Chantal. Gusto niyang tumanggi pero hindi siya nakapagsalita. At inangkin na ng dalaga ang labi niya at marahas pa itong umupo sa hita niya. He knew by his thing that the thing down there is wet. Buhay na buhay ang alaga niya. Nakatoka ang dalawang kamay ni Tom sa sahig habang nakalingkis si Chantal sa leg niya. Natalong pagpipigil niya. He kissed her back hungrily. Nakangiti na si Chantal nang siyang unang bumitaw. Mabubugtong hininga kung di niya to gagawin. I'm in pain. Habang hiningang saan ni Tom. Punong-puno ng pagdinasa ang boses niya. Then touch me, kuya. Touch me again and again until the pain of yours is totally gone. Her voice sounds seducing. Without control, Tom carried Chantal and laid her on the bed. May pagmamadali niyang hinubad ang robe at tinapon kung saan. Pero natigilan siya nang unang tumambad sa mata niya ang isang tato sa gitna ng dibdib ng dalaga. It is a mask tattoo. His mistakes that he did 2 years ago flash in his mind. Bumalik siya para itama yon, hindi para gumawa ulit ng isa pang pagkakamali. Nakapikit mata si Chantal habang nihintay ang sunod na gagawin ni Tom sa kanya. Kunot noong nakatingin sa dito nang takpan nito ng kumot ang buong katawan niya. Sorry but I can't. Why, kuya? She sat on the bed and hugged him from the back. You don't like my body? You're not attracted to me? But I'm sexy, look at me again. Kuya? Inubad ni Tom ang bisig ni Chantal na nakalingkis sa kanya. What's happening to you? Naguguluhan siya sa dalaga. Ito ba ang resulta ng ginawa niya dito? From a seducing voice, it turned into anger. Now you're asking what's happening to me? Why can't you ask yourself what you did to me? Pagsasabi ni Chantal at tumakbo siyang lumabas ng kwarto habang umahagulhol. Sa inis, nabato ni Tom ang unan sa sahig. Nilaglag ang katawan sa kama at nagpakawala ng buntong hininga. Nasa isip ang huling katagang binitawan ng dalaga. Parang may malalim na kahulugan. Galit na hinampas-sampas na Chantal ang unan sa kama. Parang batang umiiyak dahil di nakuha ang gusto niya. Hindi yun ang inaasahan niya. Pumasok talaga siya ng kwarto ng stepbrother para akitin to pero bigo siya. May kumatok sa kwarto ni Chantal. What do you want? Singal niya sa taong nasa labas. Good morning, senyorita. Handa na pong agahan. Anang katulong. Go away! Chantal shout again. Bagong ligong bumaba si Tom sa second floor. Dumiretso ng dining table. Naabutan niya sa Chantal doon. Halata na bagong ligo. Komportableng umitito sa kanya habang di niya alam kung paano umakto sa harapan nito. Umupo si Tom. Chantal, I'm sorry kuya. It's my fault, not yours. I just tried to seduce you, to test you. Now I know, I'm really safe of you. Inakit niya to para subukan siya. Tom believed her. He smiled and started to eat. Kalimutan na lang natin yon. Tumango si Tom. Yes, let's just forget everything. Bumuntong hininga siya. May klase ka ba ngayon? Pag-iiba niya ng paksa. Kumakain na rin si Chantal. Mamaya 10 a.m. Sagot nito. Do I need to accompany you? Tom asked. It's up to you. Shane's response. Iyahatid kita. Presenta ni Tom. Ngumiti lang sa Chantal habang tuloy-tuloy to sa pagkain. Una tong umalis sa pagkainan at pumasok ng kwarto nito. Na matapos din kumain si Tom, dumiretso siya sa kotse niyang nasa parking area. Pumasok siya dito at pinaharurot ito papunta sa mansyon niya. Kumuha siya ng damit at bumalik din siya kaagad. Nadadaanan ni Tom ang kwarto ng dalaga papunta sa kwarto niya. Bukas ang pintuan nito. Napasinghap na lang siya na makita nakapantit pa lang ang dalagang nasa loob. Nakatalikod to sa kanya. Nagbibihis ito. Naparunok si Tom. Calm down, self. Dali niyang inilayo ang mga mata niya sa babae. Pumasok kaagad siya sa kwarto niya. Palalim ng palalim ang hininga niya habang di nawawala sa isip niya ang hubog ng katawan ni Chantal.